Yan, hello mga tropa, nandito tayo sa Dr. Santos Station. Mag-ikot-ikot tayo dito Mag-update lang tayo kung ano meron dito sa Dr. Santos Station. So ito yung unang pagkakataon natin makatapak dito. Yan, nag-road trip tayo mula Fernando Po Jr. hanggang makarating po tayo dito sa station ng Dr. Santos. So tara guys, samahan nyo ulit ako mag-ikot-ikot. Yan, ngayong araw po ay November 17, 2024. So ngayong araw na to ay bumabagyo po. Yan, buti na lang hindi po ganun kalakas yung bagyo. So napansin natin na may lumilipad pa rin pong aeroplano. So meron pa rin bimahe. Ayan, malawak po pala yung station dito. Yan, napakaluwag po dito sa area. Tapos matatanaw na po natin yung Dr. Santos Avenue. So ikot-ikot muna tayo dito. Yan, meron ditong transport hub. Ayan, kaya lang wala pa po nakalagay kung ano po yung mga biyahe dito sa area. Maluwag-luwag po. Yan, so sumubok tayo sumakay hanggang Fernando po Junior Station hanggang Dr. Santos. So inabot po tayo almost magwa 1 hour po. Yan, ganun po kabilis. Papunta po dito sa Dr. Santos. Tapos ito matatanaw po natin yung SM Sukat. Yan, ito po matatanaw po natin yung SM City Sukat dito. Yan, kung mamamasyal po tayo ng SM, mabilis na po kung sasakay po tayo ng LRT1 at mag-stop tayo dito sa Dr. Santos Station. Yan, pasok na tayo sa loob guys Silipin naman natin itong loob. Sa labas muna pala tayo ng Dr. Santos Station po. So ito po yung itsura ng Dr. Santos Station kung pupunta po kayo. Ito po siya. So ito muna po yung pinakadulo ng Dr. Santos Station. And may mapapansin pala tayong trend doon na nakaabang Na nakaabang muna sila. Yan, ito po yung papuntang entrance ng Dr. Santos Station. So ito yung paligid niya. Ayan. Diba? Ang laki na ng improvement ng ating station para sa mga train. Sana yung mga train na to madagdagan pa po. Hindi lang po ito yung gawin ng ating gobyerno, kundi madagdagan pa po ng maraming train kasi sobrang bilis po talaga ang biyahe pagka train po ang gagamitin natin sa mga transport mode, di ba? Kaya more train pa po para sa bansang Pilipinas. Tapos meron pala ditong creek, no? Ayan, so may napansin tayong may naghahunting. Ayan, may naghahunting. Tapos dito din yung itsura niya. Ayan. So ito yung train station na to, napakasimple lang naman. So ito yung paligid niya. Ayan po. Yan, buti na lang po hindi ganong kalakas yung bagyo, no? Makulimlim lang po. Hindi ko po alam kung nasaan na po yung bagyo, kung nakapasok na po dito sa areas responsibility dito sa Metro Manila. Yan, so ito na po yung station, no? So ito po yung itsura ng station dito sa Dr. Santos. So ito na yung bagong map. Yan.
So ito yung bagong map na, no. So ilan na train natin? Isa, dalawa, tatlo pa rin. Pero nadagdagan lang dito. So ito yung pinakaunang project na natapos po. Ayan. So hindi ko lang alam kung ilang presidente yung nagdaan para matapos lang tong project na to, no. So natapos po siya para kay Pangulong Pangulong PBBM. Yan, itong project ng LRT. Yan, sana madugtungan pa po papuntang Cavite. So for now, extension lang muna daw sabi. Pero ito ay LRT1 Cavite Extension Project. Kaya lang naputo lang po muna. For the meantime, dito lang po muna sa may boundary ng Parañaque po. So ito po yung inauguration. Ayan. So ito po yung itsura, no. Yan, nag-inauguration noong November 15. So, ang nanguna po ay His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan. The LRT Cavite Extension is a public-private partnership project of Department of Transportation or DOTR, tapos Light. Ayan. Light Train Transit Authority, LRTA, and LRT1 private concessionaires, Light Rail Manila Corporation. Ayan. So ito yung private. So ito kumbaga partnership pa rin sila ng public-private. Ayan. Hindi lang po talaga to yung naka-private lang. Ayan, para sa modernization. Ayan. For the Filipino people and the traveling public. So ayan po yung nakasulat. Yan, so ito yung makapansin natin yung mga kababayan natin lumalabas dito sa Dr. Santos Avenue. Then yung makapansin din tayong mga pumapasok din. Yan, so napakadali na po yung ang biyahe ngayon, no. Sobrang dali na po compare dati na sasakay pa tayo ng jeep para makapasok po sa Maynila, pero ngayon napaka-easy na po dahil na din po sa train na sasakyan natin. Kaya yun. Yan, ito po yung para sa mga ticket. Yan, tara, pasok na tayo guys. Yay! So, ito yung second trip natin dito sa Dr. Santos Avenue. Kaganina pumunta tayo dito. Inuna natin yung Fernando Station. Then papunta dito sa Dr. Santos. So, ito na po yung view sa loob. Ganda, ganda. Yan, yung dito po sa kabila, ito po yung babaan para sa Dr. Santos. Pero dito naman po tayo sa area para po sa Fernando po Jr. Ayan. So napakasimple lang po yung natin, no. Yung station dito, pero ang ganda. Simple pero maganda po. Yan, so ito yung unang silip natin sa station. Yan, so sa mga tropa natin gustong sumakay dito, yan, sakay-sakay na. Yan, nandito na po tayo sa Dr. Santos Station.
Yan, so ito yung unang silip natin. Yan, di ba? Ganda ng station dito. So ito po siya. Ayan, nag-warning buzzer na, hindi na ako maabot. Yan, so ito po naman yung sa taas. Yan, so ito po yung itsura sa loob, no? Yan, so ito yung unang pagkakataon makasilip tayo sa loob. So, mamimili na lang po tayo kung anong sasakyan natin na train. So ito po yung view para sa Dr. Santos Station po. Yan, sarap ng hangin ngayon. So ito po, ito muna yung latest update natin dito sa Dr. Santos Station po para sa project po ng LRT1 Cavite Extension Project. So mag-stop naman po tayo sa Ninoy Aquino Station naman po. Doon naman po tayo mag-update. Yan, maraming salamat po. Ito po ulit si JR Doria TV, nag-update sa mga infrastructure at sa mga train ng ating bansang Pilipinas po, lalo na po dito sa Metro Manila. Yan, ingat-ingat po ay lagi. Mahalin natin ang Pilipinas. Thank you po.